Ilang buwan nang tinatanong kung ano ang gagawin sa daan-daang bilyong dolyar na nakapirming ari-arian ng Russia sa European Union. Hindi maaaring ibigay ang mga pondong iyon sa Ukraine. Sa ngayon, magiging bangungot para sa European Union ang mga legal na epekto nito. Patuloy pa ring naghahanap ang Union ng paraan para makinabang ang Ukraine sa nakapirming pera. At ngayon mukhang may nahanap na silang solusyon. Nakapagbuo ang Europa ng nakakagulat na plano para sa Ukraine na maaaring tuluyang magpahina sa Russia. Gayunpaman, malayo pa sa pagiging perpekto ang planong iyon. At maaari pa rin itong harapin ng pagtutol mula sa mga inaasahang magpapatupad nito. Noong Disyembre, 8 iniulat ng Kiev Post na may plano ang European Commission na gamitin ang 200 at 10 bilyong euro mula sa nakapirming pondo ng Russia sa European Union para tulungan ang Ukraine. Sabi ng European Commission, pwedeng gawing emergency loan para sa Ukraine ang perang iyon. Garantisado ito ng ilan sa pinakamalaki at pinakamayamang bansa sa European Union. Ayon sa ulat, magbibigay ng garantiya ang Pransya, Alemanya at Italia. Ayon sa bagong plano, ibabatay ang bahagi ng garantiya sa gross national income. Hindi sa kung aling bansa ang may hawak ng mga nakapirming ari-arian ng Russia. Simple lang ang ideya ng bagong plano. Kahit may tumututol sa paggamit ng ari-arian para pondohan ang pautang sa Ukraine. Nilalayon ng plano na ilipat ang responsibilidad sa paggarantiya ng pautang sa pinakamalalaking ekonomiya ng European Union. Tungkol ito sa panganib at kung aling bansa ang handang sumugal dito. Kung maaprubahan, agad maibibigay ang loan package para sa Ukraine ng bilyong dolyar hanggang 2,000 at 26,000 at 20 pits. Malaking tulong ito sa bansa na winasak ang ekonomiya dahil kay Vladimir Putin. Magagamit ng Ukraine ang perang iyon na may mga kondisyon at pagbabantay na napagkasunduan ng European Union upang punan ang kakulangan sa budget na nagbabanta sa kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa Russia. Mukhang ito ang pinakamataas na prioridad. Babalikan natin ang usapin ng kakulangan sa budget mamaya sa video. Nagbigay ang politiko ng dagdag detalye sa bagong plano ng European Commission. Sinasabi rito na ang Alemanya ang magiging pangunahing tagapag-garantiya ng utang dahil sa malakas nitong ekonomiya. Ito ay magiging responsable sa humigit kumulang 52 bilyong euro o mga 605 bilyon ng utang ng mag-isa. Katumbas ito ng halos 1/4 ng kabuang utang na, ayon sa politiko, ay 165 bilyon o higit dolyar. 172 bilyon. May natitira pa ring ilang 10 bilyong dolyar ng mga nakapirming ari-arian ng Russia na maaring mga hulugan ng isa sa dalawang bagay. Itinatabi ng European Commission ang pera bilang reserba sakaling magtagumpay si Putin sa Ukraine at kailangan nila itong ibalik sa Russia o itatabi at i-invest ang perang iyon sa susunod na ilang taon. At bahagi nito ay gagamitin para suportahan ang mga kasalukuyang pautang ng G7 sa Ukraine. Makakakuha ng malaking utang ang Ukraine kung tatagal pa ang pananakop ni Putin at mapunta sila sa matinding problemang pinansyal. Matapos ang unang utang, tinalakay ng politiko kung paano babayaran ang utang ng Ukraine. Ayon dito, 115 bilyong euro o halos 133.8 bilyon ang inilaan para sa depensa ng Ukraine. Malaking tulong ito sa Ukraine, lalo na ngayon na nakikinabang sila sa United States. Supported program na Prioritize Ukraine Requirements List. Prioritize Ukraine Requirements List. Sa ilalim ng programang ito, maaring bumili ang Ukraine ng mga armas mula sa United States sa pamamagitan ng mga bansa sa European Union kung saan ang mga bansang ito ang mismong namamahala sa pagbili. Noong Disyembre 8 iniulat ng TASC Asia simula Russia na isiniwalat ni Pangulong Vladimir Zelensky kung gaano kalaki ang kailangan ng Ukraine mula sa European Union. Para sa Pearl Program sa 2026, kailangan ng Pearl Program ng 15 bilyon. Ngayong taon, kulang kami ng 15 bilyon pero naglaan ang Netherlands ng dolyar. 700 milyon ngayon. Kulang na lang kami ng 800 milyon, sabi ni Zelensky, bagamat hindi nakakatulong ang pautang sa Ukraine sa European Union para punan ang kakulangan sa pondo, maaaring payagan ng Ukraine ang European Union na gamitin ang 15 bilyon mula sa 1,338 bilyon sa European Commission Loan Plan para pondohan ang bayad sa Pearl. Mag-iiwan pa rin iyon ng halos dolyar, 100
at 19 bilyon na magagamit ng Ukraine para pondohan ang mga lokal nitong tagagawa ng armas, pati na rin bumili ng mga armas mula sa mga kasosyo nitong Europeo upang makatulong sa depensa laban sa Russia. Ayon sa European Commission, ang natitirang pera mula sa pautang ay gagamitin sa ibang pangangailangang budget ng Ukraine para mas mapatatag ang pinansyal na pundasyon ng bansa. Sa ekonomiya, nabunutan ng tinik ang Ukraine dahil tiyak na magpapatuloy ang kanilang serbisyong pampubliko at iba pang programa habang may digmaan laban sa Russia. Binanggit ng politiko ang natitirang 45 bilyong euro na tila tumutukoy sa perang nabanggit natin na inilaan ng European Commission, bukod sa pagbibigay ng perang Ruso sa European Union na maaari nilang hawakan. Sakaling mangyari ang alinman sa mga nabanggit na posibilidad, ang natitirang pondo na umaabot sa humigit kumulaang dolyar, 523 bilyon, ay gagamitin upang bayaran ang serye ng mga pautang na ibinigay sa Ukraine ng Group of 7 Nations sa 2024. Hindi rin agad makukuha ng Ukraine ang buong pera. Ipapamahagi ang pondo sa 6 na hulog kada taon. Ayon sa komisyon at ulat ng politiko, magkakaroon ng ilang mga check at balanse upang maiwasan na mapasakamay ng mga mandaraya ang pera. Halimbawa, sa depensa, kailangang tiyakin na ang mga kontrata at plano sa paggasta ay aprobado ng komisyon. Mahalaga ang check at balanse dahil kamakailan ay nasangkot sa kontrobersya ang Ukraine. Noong Nobyembre, ibinunyag ng mga anti-corruption na ahensya ang $100 milyong na plano ng ilang malalapit kay Zelensky sa enerhiya ng Ukraine. Karamihan sa mga kasamahan ay kumukuha ng pera mula sa pondo ng sektor at pinayayaman ang sarili. Kahit hirap ang mga Ukrainian sa madalas na brownout dahil sa pambobomba ng Russia, gusto ng European Commission na hindi na maulit ang iskandalo sa pautang mula sa nakapirming ari-arian. Ang proseso ng pag-aproba na binanggit ng politiko ay nagsisiguro ng checks and balances. May ilang kondisyon sa bagong iskema, pero una, hindi magbibigay ng garantiya ang 3 bansang nabanggit para sa buong pautang. Ang Alemanya, Pransya at Italia ay may 1,100 at 4 na bilyong euro, 1,200 at 86 na bilyong dolyar na utang, at ang natitira ay hawak ng ibang European Union bansa. Halimbawa, magbibigay ang Espanya ng garantiya para sa halos 11 na bilyong euro, 22 bilyong dolyar na pautang. Pati maliliit na bansa sa European Union, gaya ng Latvia at Lithuania, ay kailangang magbigay ng daan-daang milyong dolyar na garantiya. Umaasa ang European Commission na ang proportional na hatian ay magpapadali sa pagtanggap nito para sa mga bansang may mas maliit na budget kaysa sa malalaking ekonomiya ng European Union. Ang ilang maliliit na bansa ay maaring kailangang maggarantiya ng mas malaking bahagi ng pautang kung hindi makakamit ng panukala ng European Commission ang ganap na pagkakaisa sa mga miyembro ng European Union, gaya ng binanggit ng politiko. Maaaring tumaas ang kabuuang halaga kada bansa kung ang mga bansang European Union na kaalyado ng Russia, tulad ng Hungary, ay magpasya na hindi sumali. Tiyak na posible iyon. Ibig sabihin, ang 14 bilyong euro o 16 bilyong dolyar ay sasagutin ng natitirang kalahok. Sinubukan ding tugunan ng European Commission ang problemang iyon sa pagbubukas ng bagong plano sa mga bansang di kasapi ng European Union na maaaring tumulong sa garantiya kung gusto nila. Itinuturing noon ang Norway na kandidato sa planong ito, ngunit umatras na sila sa ideya. Ang isa pang kondisyon ay para sa kung saan tila ginawa ang buong plano. Belgium. Nang una nilang imungkahi ang paggamit ng mga nakapirming ari-arian ng Russia sa European Union, matindi ang pagtutol ng Belgium. May dahilan para mag-alala dahil ayon sa British Broadcasting Corporation, karamihan ng nakapirming ari-arian ng Russia sa European Union ay hawak ng Euroclear, isang central securities depository sa Belgium. Kung natuloy ang utang, Belgium sana ang may malaking pananagutan sa garantiya, bukod sa halos lahat ng responsibilidad ayon sa batas at panganib na magalit si Putin. Sabi ni Maxime Prevot, dating Deputy Prime Minister ng Belgium noong Disyembre, malaki ang tsansa ng Russia na manalo kung dalhin nila tayo sa korte. Hindi kayang bayaran ng Belgium ang 200 bilyong euro dahil katumbas ito ng buong taunang pondo ng kanilang federal na budget at magdudulot ng pagkalugi sa bansa. Hindi kayang isugal ng Belgium ang panganib na iyon. Nagpulong si German Chancellor Friedrich Merz at Belgium Prime Minister Bart De Wever noong Disyembre 5 para talakayin ang issue at sinabi na may dahilan ang Belgium para mag-alala. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Merz
Maganda ang naging talakayan namin tungkol sa isyong ito. Malinaw ang pag-aalala ng Belgium kung paano gagamitin ang na-freeze na ari-arian ng Russia at dapat itong tugunan sa anumang solusyon. Sa ganitong paraan na lahat ng estado sa Europa ay may pantay-pantay na panganib sa ilalim ng bagong plano ng European Commission, ang panganib sa ekonomiya ay ikinakalat na ngayon upang walang individual na estado ng European Union ang malalagay sa posisyon na mahihirapan silang tiyakin ang utang. Maaaring sapat na ito para payagan ng Belgium ang plano. Kapag nangyari iyon at inaprubahan ng ibang European Union bansa ang plano, mawawala na ang dalawang pangunahing kondisyon bilang issue. May iba pang hadlang, kabilang ang legal na isyong binanggit ni Prevost na pwedeng idemanda ng Russia ang European Union countries na magbibigay ng garantiya sa utang. Simulan natin sa pangunahing ideya ng pagsamsam ng mga ari-arian ng Russia. May nagsasabing, dapat pilitin ang Russia na isuko ang mga ari-arian bilang bahagi ng ipinapataw na parusang pang-ekonomiya. Bagamat tila tama sa moral na pananaw ng kanluran, ang pananakop ni Putin sa Ukraine ay pinag-uusapan. Hindi kapareho ng pagpaparusa sa bansa ang pagsamsam ng ari-arian ng ibang bansa. Kadalasan, sinasabi lang ng bansa na hindi ito makikipagkalakalan sa entidad sa bansang may parusa. Legal na komplikado na iyon. Ayon sa aklatan ng House of Commons ng United Kingdom, ang parusang ipinataw ng bansa nang hindi dumadaan sa United Nations Security Council ay may komplikadong ugnayan sa internasyonal na batas. Ang mga parusa ay maaaring legal na paggamit ng soberanya o paglabag sa internasyonal na batas. Depende sa uri at paliwanag nito. Kaya medyo alanganin na ang mga pangunahing ekonomikong kasangkapan ng European Union laban sa Russia. Kontrobersyal ang direktang pagsamsam ng mga nakapirming ari-arian ng Russia. Ngunit hindi pa tuluyang tapos ang usapan gaya ng sinasabi ng iba. Hindi automatikong ipinagbabawal ng internasyonal na batas ang kumpiskasyon, kundi hinihingi nitong mapatunayang makatarungan ito bilang tugon sa matinding paglabag. At ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine ay isa sa pinakamalinaw na paglabag sa nakalipas na mga dekada. Kung ang Ukraine ang may hawak ng mga ari-arian ng Russia, mas malakas ang legal at pampulitikang dahilan para ilipat ito sa Kyiv. Ang Ukraine ang pangunahing naapektuhan at patuloy na pinipinsala. Kaya binibigyan ito ng international na batas ng higit na kalayaan tumugon. Ayon sa Commons Library, kung nasaktan ang isang estado dahil sa paglabag ng iba sa international na batas, maaari itong gumawa ng kontrahakbang. Pinapahintulutan nitong pansamantala ang estado na gumawa ng di karaniwang legal na hakbang para pilitin ang nagkasalang estado na itigil at itama ang paglabag. Ang hamon dito ay ang mga nakapirming ari-arian ng Rusya ay wala sa Ukraine, kundi nasa European Union, United States at iba pang kaalyado. Sa mga estadong ito, mas komplikado ang legal na kumpiskasyon pero posible pa rin. Dahil sa pananakop ng Rusya, nagkaroon ng kaguluhan sa Europa. Nilabag ang prinsipyo ng United Nations Charter. Ginawang sandata ang enerhiya at isinagawa ang cyber sabotage at disinformasyon sa European Union. Ayon sa maraming legal na scholar, ang mga pinsalang ito ay nagbibigay sa mga estado sa Europa ng matibay na basehan para igiit na sila ay napinsala rin sa ilalim ng internasyonal na batas. Sumusuporta ang iba sa argumento dahil tuloy-tuloy matindi at walang galang sa internasyonal na pamantayan ang asal ng Rusya. Dahil dito, dumadami ang gumagawa ng polisiya na nagtutulak ng pagsamsam kaysa pag-freeze. Dahil malinaw ang politikal na dahilan, nagdulot ang Rusya ng higit 1 trilyong pagkawasak sa Ukraine. Ipinag-uutos ng hustisya na ang agresor, hindi ang biktima, ang magbayad. Ang legal na argumento ay nakabatay sa umiiral na mga doktrina sa kontrahakbang at pananagutan ng Estado. Idinisenyo ito partikular upang tugunan ang mga sitwasyon kung saan tumatanggi ang agresor na itigil ang labag sa batas na pag-uugali at tumatangging magbayad ng danyos sa nasaktang panig. Ayon sa European Policy Center or European Policy Center, ang mekanismo ng pautang ng European Union ay kumakatawan sa isang maingat na hakbang sa direksyong ito. Ang panukala ay isang legal na maingat na paraan, ngunit nakabatay sa isang mahalagang prinsipyo. Bagamat di pa pwedeng kumpiskahin ang mga ari-arian, maaaring ilipat bilang legal na kontrahakbang ang mga kita nito. Ito ay posible lamang dahil nananatiling buo ang pangunahing pahayag na may utang ang Russia na bayad pinsala. Binibigyang diin ng European Policy Center ang pagkakaibang ito.
Ang countermeasure ay hindi paghihiganti at dapat alisin kapag naibalik ang legalidad. Pumapasa ang disenyo ng komisyon sa pagsusulit na ito. Pinananatiling buhay ng European Union Plan ang technical na pag-angkin ng Russia. Pero hanggang matapos ng Russia ang agresyon at mabayaran ang utang. Kung tanggihan ito ng Moscow, mapupunta ang international na debate sa kumpiskasyon. May ilang bansa tulad ng Estados Unidos at Canada na gumagawa na ng batas para sa legal na permanenteng kumpiskasyon. Kaunti lang ang mga naunang halimbawa para sa mekanismong ganito kalaki. Yun ay dahil ang krimen, isang bansang may armas nuklear na gustong burahin ang kapitbahay, ay walang kapareho sa makabagong Europa. Posibleng questionin ng Rusya ang anumang pagtatangkang gamitin muli ang mga ari-arian nito. Hindi maiiwasan ang legal na laban, pero hindi sapat ang kawalan ng katiyakan para hindi kumilos. Palatandaan ito na napipilitan ang international na legal na sistema na harapin ang sitwasyong hindi nito lubusang napaghandaan. Sa katunayan, ngayon mismo ang panahon kung kailan kinakailangan ang legal na inobasyon. Hindi dapat mas protektado ang agresor kaysa biktima. Kung seryoso ang pandaigdigang komunidad sa pananagutan, hindi mananatili sa Rusya ang mga nakapirming ari-arian. Mapupunta ito sa muling pagbangon ng bansang sinubukang wasakin ng Rusya. Ang punto ay may mga katanungan pa rin tungkol sa plano ng European Commission, kahit na nabawasan na ng pinakabagong version ang maraming alalahaning ipinahayag ng Belgium. May pahiwatig na ang ilang bansa na posibleng sumali ay hindi ganoon kainteresado. Ang European Central Bank o European Central Bank ay nagsabi na natatanggihan nitong suportahan ang mga planong gamitin ang mga na-freeze na asset ng Russia para tulungan ang Ukraine. Iniulat ng Kiev Post noong Disyembre, 6 na naniniwala ang European Central Bank na lalabag ang ganitong utang sa ilang kasunduan ng European Union. Kinilala ni Ursula von der Leyen, Pangulo ng European Commission, ang mga alalahanin ng European Commission B at itinuloy pa rin ito. Umaasa siya na maaaprubahan ang bagong plano ng may kwalipikadong mayorya ng mga estado ng European Union na magpapalampas sa anumang tangkang pagveto at magreresulta na hindi na kailangan ang suporta ng European Central Bank. Gayunpaman, muling lumalabas ang mga isyung legal at iba pang hadlang mula sa isang mahalagang bansa para sa plano ng European Commission. Noong Disyembre, 8 iniulat ng Telegraph na hinarangan ng Pransya ang pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Rusya. Na inilalagay sa alanganin ang plano ng European Commission, humigit kumulang 18 bilyong euro o halos 21 bilyong dolyar ng mga ari-arian. Ang hawak ng Pransya at tumatanggi ang bansa na ibunyag ang eksaktong kinaroroonan ng pera. Binanggit ng mga opisyal ng Pransya ang mga patakaran sa pagiging kumpidensyal bilang dahilan kung bakit hindi nila ibinibigay ang access sa mga record ng bangko na kailangan para ma-access ang mga pondo. Nagpapaalala ito sa mga alalahanin ng European Central Bank. Sa legalidad ng bagong plano ng European Commission, sensitibo rin itong impormasyon sa merkado. Pareho lang ito sa kung ang mga doktor ay hayagang mag-uusap tungkol sa mga medical na record, ayon sa tagapagsalita ng European Commission. Ang mga alalahanin sa privacy ay maaaring maging hadlang. Maaaring madawit sa kontrobersya ang Pransya kahit ilang beses nitong sinuportahan ang paggamit ng mga nakapirming asset ng Russia para sa Ukraine. Mukhang humaharang na ito sa bagong plano nitong ipatupad. Maaaring batikusin si Pangulong Emmanuel Macron dahil sa desisyong ito, lalo na't pinangunahan niya ang pagtulong ng Pransya sa Ukraine mula nang salakayin ito ni Putin. Tatawagin siyang magpaliwanag at ipagtanggol ang desisyon ng bansa. At maaaring hindi sapat ang privacy issue para sa ilang bahagi ng European Union. Nagpahayag din ng pag-aalala ang ibang bansa sa labas ng European Union tungkol sa plano ng European Commission. Sinabi namin na binibigyan ng plano ng pagkakataon ang mga bansang hindi European Union na maging tagapamagitan kung gusto nila. Mukhang binibigyan din ng plano ang ibang bansa na may Russian assets ng pagkakataon na gayahin ang European Commission. Ayon sa politiko noong Disyembre, 8 tinanong ang Japan ngunit tumanggi ito. Ang bansang iyon ay may hawak na humigit kumulang 200 at 57 bilyong euro o mga 30 bilyong dolyar sa mga ari-arian ng Russia. At hindi ito sasali sa plano ng European Commission. Sabi ng politiko, hindi legal na issue kundi pagtutol ng United States sa paggamit ng ari-arian ng Russia para sa Ukraine ang pangunahing dahilan. Mas inuuna ng Japan ang relasyon sa United States kaysa isugal ang sarili para sa Ukraine.
Panahon lang ang makakapagsabi kung mananatili dito ang Japan. Tumugon ang Russia sa mga pag-uusap tungkol sa mga plano ng European Commission sa tanging paraan na alam nito, pangungutya at malabong pagbabanta. Noong Disyembre 4, iniulat ng Reuters ilang araw bago ilabas ang bagong plano. Ayon kay Maria Zakharova ng Russian Foreign Ministry, hindi palalagpasin ng walang sagot ang anumang iligal na aksyon sa aming mga ari-arian. Naghahanda na para sa mga kontrahakbang kung mangyari ang pagnanakaw at pagsamsam ng ari-arian ng Russian Federation. Sa kasong ito, ang mga kontrahakbang ay maaring legal na hamon, hindi direktang pag-atake. May pangamba sa European Commission at Ukraine na posibleng may matibay na legal na basehan ang Russia para questionin ang bagong plano ng European Commission. Ipagpalagay nating mawawala ang lahat ng hadlang. Naaprubahan ng European Commission ang plano, suportado ng lahat ng European Union bansa, at hindi pinansin ang banta ng Russia. Gaano kahalaga ang pautang para sa Ukranya? Tulad ng nabanggit namin kanina sa video, magiging napakalaki ng epekto ng pautang na pinag-uusapan ngayon sa European Union para sa Ukranya dahil nahaharap ang bansa sa matinding problemang pinansyal dulot ng pananakop ni Putin. Madalas nababalita ang mga hamon sa ekonomiya ng Ukranya nitong ikalawang kalahati ng 2025 na tinalakay rin sa The Economist noong Setyembre. Nakamit ng Ukranya ang 24% na pag-unlad ng ekonomiya noong 2025. Noong isinulat ang artikulo, ang paglago ay dulot ng mga kumpanyang pangdepensa at teknolohiya na mas nakatuon sa pagsisikap ng digmaan. Ang mismong Ukranya, ayon sa ulat, sapat lang ang buwis at lokal na pangungutang ng Ukranya para sa gastusin sa militar na sumasakop sa 2/3 ng budget ng bansa. Kita mo ang problema. Kailangan pang pondohan ang ikatlong bahagi ng budget. Sabi ng ekonomista, kahit optimistiko ang pagtataya na 45 bilyon ang kakulangan sa budget ng Ukranya sa 2026, posible pang mas mataas ito. At ang mga pangakong tulong mula sa kanluran hanggang Setyembre ay sumaklaw lamang ng 274 bilyon ng kakulangan. Mayroon tayong sitwasyon kung saan wala ng pera, ayon sa isang opisyal ng Ukranya. At ang Europa lang ay wala ring sapat na pera para buhayin tayong muli. Idinagdag ng Al Jazeera. Sa madilim na kalagayang pang-ekonomiya sa Ukranya, na binanggit na ang pinagsamang budget deficit at pampublikong utang ng Ukranya ay malamang nalalampas sa 100% ng gross domestic product ng bansa. Pagsapit ng 2026, binanggit din ng outlet na nabigo ang European Union na itali ang United States sa anumang pinansyal na pangako na makakatulong sana upang maibsan ang mga alalahaning pinansyal ng Ukranya. Kaya talagang kailangan ng Ukranya ang pautang na inihahain ng European Commission. Maghihintay ito ng sabik kung aaprubahan ng karamihan sa European Union ang panukalang pautang. Sila ang ilalagay sa alanganin bilang mga tagapanagot. Nanganganib na ang Pransya, pero pwedeng bumalik si Macron kung mas pipilitin siya. Ayon sa New York Times noong Nobyembre, tila walang planong B kung di gagamitin ang nakapirming ari-arian ng Rusya. Maaaring ituring ng iba ang bagong plano ng European Commission bilang desperadong paraan para iligtas ang Ukraine. Kaya dapat itong magtagumpay. Nahihirapan din ang Rusya sa ekonomiya dahil sa pagtulong sa Ukraine. Ibig sabihin, posibleng umabot ang digmaan sa kung sinong bansa ang mas matagal na may pondo. Ang mga pag-atake ng Ukraine sa langis ng Rusya, kasabay ng mga parusa ng kanluran, ay nagpapahirap sa ekonomiya ni Putin at ng kanyang mga kasamahan. May malaking nasira sa Rusya at walang nagawa si Putin kundi panoorin habang bumabagsak ang kanyang ekonomiya. Panoorin ang aming video tungkol sa nalalapit na pagbagsak ng pananalapi ng Rusya. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga bagong video tungkol sa kaganapan sa mga ari-arian ng Rusya. Salamat sa panonood.